ninyo, maghari ang kapayapaan sa bahay nito, at kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa anumang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayan hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo na malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayan niyaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodom. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang igla. Binigyan kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumura sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalang kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang mga masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kay Kristo, sa Ebanghelyo, narinig natin, sinabi ng Panginoon, sagana ang aanihin, ngunit kukunti ang panggagawa. Ang dami pwedeng gawin, ngunit kukunti ang mga panggagawa. Dito ngayon, ay ano yung nakikita natin dito? Parang problema, di ba? Problema yung marami kang gagawin pero kunti lang ang gagawa. Para pagka sabi niya sa atin din, kung mayroong problema, ano ang pwede mong gawin? Ang tawag ko dito ay happy problem. Masayang problema. Alam po ninyo, mayroon isang kaibigan ko na ang business niya ay catering services. Sabi niya sa akin, ay Father, sabi niya, ang hirap ngayon, sabi niya, ang dami ko nang i-cater ngayong weekend. 3 yata na kasal ang aking paghahandaan. Tapos ba naman itong kapitbahay ko, magbe-birthday daw ng anak, ngayon lang sinabi niyo, bukas na ang birthday. Ang hirap, sabi ganon. Problema ko ito, sabi niya. Tatanggapin ko ba yun o hindi? Ang sabi ko naman, may problema ka nga, pero happy problem. Bakit ka mo? Ganon. Kasi, kapag ka may catering service ka, tapos wala kang tanggap, hindi nakatunga kayo ng mga waiter o at mga cook mo, nakaupo lang kayo, nakaganyan kasi walang nagpapakater sa inyo. Di ba mas malaking problema yun? Ang problema mo lang ay happy problem. Happy kasi gumagana ang negosyo mo. May problema, pero kailangan lamang ayusin ang mga bagay-bagay. Kaya nga, ang sabi dito ng Jesus sa atin, may happy problem tayo. Kaya, kung bibigyan natin ng pansin, may mga problema na tinatawag ni San Agustin na happy fault. Yung happy fault of Adam. Ito yung, ano yung happy fault? Yung fault na ito, yung si Adam at saka si Eva ay nagkasala. Pero bakit sinasabi happy fault? Kasi, nang dahil sa kasalanan ni
dahil sa kasi Eva, ay ipinadala sa atin ang bugtong na anak ni Jesus para iligtas tayo. Diba? Kung hindi, siguro hindi bumaba si Jesus para iligtas tayo. Pero dahil nagkasala si Adan sa si Eva, naligtas tayo, bumaba si Jesus. Kaya nga sabi ni San Agustin, "O happy fault of Adam." Sa nangyayari yan, maski hanggang ngayon, tignan nyo halimbawa, nang pumutok ang Mount Pinatubo. Anong nangyayari? Ang dami nasira, di ba? May simbahan na nasira, maraming mga bahay na nasira, maraming mga pananim na nasira. Ay naku, ang hirap-hirap talaga ng buhay pagkatapos na pumutok ang Mount Pinatubo. Pero, pagkaraan ng 10 taon, bayan lahat ng mga tao, saya-saya na. Ang dami ng yung mga palengke na nasira, nagtayo sila ng mas magandang palengke, yung mga bahay na nasira, mas magaganda na rin yung mga bahay na itinayo. Tapos, makita mo yung paligid mo, ang ganda-ganda na. Siguro sabi nga, salamat at pumutok ang Mount Pinatubo. Problema, pero nagkaroon ng magandang epekto nito sa atin. Halimbawa din, ganito lang sinasabi, pag may bagyong dumarating, ang lakas ng hangin, ang mga bubungan na tutuklak, ang mga puno kuminsan natutumba, o kaya yung mga sanga nababali, ang hirap pagka may bagyo. Pero alam pa rin nyo, na kapag dumaan ang bagyo sa atin, lahat malakas sa hangin, tatangay din nga lahat ang mga mikrobyo, yung mga germs na nagbibigay sa atin ng sakit. Yung lalo na kapag kayo ay nakakahawa, naku, tangay na lahat, naalis lahat sa mga malalakas na hangin. Kaya basta yung pagpatapos ng bagyo, parang ang ganda-ganda ng paligid. Parang ang linis-linis ng hangin. Hindi nyo napapansin? Bago magpagyo, parang ang hirap-hirap pa minsan, ang hangin parang ang dumi-dumi. Pero pagkatapos ng pagyo, parang ang linis-linis ng kapaligiran. Ang hangin na nalalagmat mo ay napakaganda. Kaya kung minsan sabi ko, salamat sa bagyo, natangay lahat ang mga mikrobyo sa paligid natin. May problema kasi nasa lanta tayo ng bagyo, pero mayroon din magandang epekto nito sa ating buhay. Kaya nga si Jesus, lagi na tayo sinasabi na mayroon tayong mga problema, pero may mga problema masaya kasi nagdudulot ito ng magandang bagay sa atin. Ang bagay na ito ay makikita pa natin sa mga iba't ibang pangyayari minsan. Yung problema na yan ay dahil nagbibigay ito ng para ang sabi dito ay kapag ka mayroon kang malaking pangangailangan, natututo ka maging malikhain, you can be creative, you can have inventions, kasi may malaking problema kang hinaharap. At nagdudulot ito ng maganda. Halimbawa, ang mga mag-asawa, di ba, usapan ninyo ay kayo magsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, for better, for richer, for poorer, until death do us part. Kaya ang hirap yata kapag isa ay nagkasakit. Ang hirap yata. Lalo-lalo na kapag nagkasakit siya, wrong timing pa ang pagkakasakit niya. No, pero malaking problema, sabi natin. Pero ano nangyayari habang inaasikaso mo yung may sakit? Ano ang magiging epekto nito? Kung minsan, nagiging mas malapit kayo sa isa't isa. Yung pag-aasikaso ninyo sa isa't isa, naglalamig sila. Alam ko yan sapagkat minsan, napagdaan ko din niya, may mga seminarista ako, dinala doon sa, nung na-assign ako sa San Felipe. May mga seminarista na gustong magkaroon ng karanasan
sa mga tao. At dinala ko sila doon sa tabing dagat. Kinausap ko ng isang pamilya. Pwede mo ba dito muna yung dalawa? At pag-isa lang sila sa inyo para maramdaman nila kung ano ang buhay kasama ang mga mangingisda. July yun. Kung minsan ay panay ang madalas na pagbuhos ng ulan. Kapag maulan, hindi nakakapunta sa laot ang mga mangingisda. Noong una, ang mga seminarista nito, dalawa sila, ay yung isa malaking tao, madaganang kumain, yung isa medyo maliit pero masaya. Ngayon, dalawa seminarista nito, nahiya sila kasi malakas kumain yung isa, o dalawa sila malakas kumain. Tapos, mahirap lang yung pupunta nila. Wala kang ang kwarto nga nila, yung salas na rin, doon na rin sila natutulog lahat. May isa lang yung kwarto para sa mga magulang. At doon, ano sabi nila? Nakakahiya. Kaya ang ginawa nila, bumibili sila ng bigas nila, magluluto sila, bumibili sila ng dilata para sila may makain sila. So, kung isa nangyayari, hiwalay silang kumain sa simula. Tapos sabi ng may-ari ng bahay, may dieta mo ba kayo? Wala po, sabi naman nila. May bawal na pagkain ba kayo? Wala po. Bakit gusto ninyong hiwalay na kayo kumain? Kasi baka po nagiging pabigat kami sa inyo. Yun ang problema nila. Magiging pabigat kasi dalawa kami malalakas pa pag kumain. Baka maubusan kayo ng pagkain. Ay, hindi! Sabi naman ng Nanay Banji. Hindi! Sabi niya, dito, pag ano ang pagkain, salo-salo kami lahat. Kung maraming pagkain, marami tayong pagsasaluhan. Kung walang pagkain, pagsaluhan natin ang kahit na anong mayroon. Yun na, nang kumain na sila, hindi na sila nagluto ng sarili nila, nang kumain na sila, sabay-sabay na sila kumain. Sabi ng mga seminarista, wow! Ang ganda ng epekto. Parang bandi kami ang lapit-lapit na namin sila isa. Nangyari na naubos na rin yung kanilang dalang dilata kasi ulan ng ulan. Hindi na sila nakakalaot sa dagat para manghuli ng isda. Kaya nga, yung panahon na yun, sabi ba mo, nagtingin na sila. Ano kaya mangyayari? Walang huling isda, ilang araw na. Pero, sabi ni Nanay Banji, huwag kayo mag-alala, sabi ganon, ang kanin natin, tapik-tapik. Tapik-tapik na ulam. Yun daw, kakain kami, tapik-tapik. Kumain na sila, nandoon ang kanin, ngayong pag-uul sa bawat lugar nila. Anak, sabi ngayon ay tapik-tapik. Tatapikin nyo ang kanin. Pero nyo, tapos tatapikin nyo sa pag-uul, sa pag-subo, ang sarap, sabi ni Nanay Banji. Yan mas naristan, tingin na sila. Tapik-tapik. Sinubukan nila. Tapik-tapik. Ang sarap palang kumain ng tapik-tapik. Sabi ganon. Bakit masarap ang tapik-tapik? Ang sabi ng mga seminarista sa akin, masarap ang tapik-tapik kasi masaya kami kumakain na sabay-sabay. Aanhin namin ang lechon. Aanhin namin ang kalibawat mga hipon kung di man nagtitibuhan ang mga kumakain. Kakain ka ng umihirap sa iyo ang katabi mo. Ang hirap yata kumain. Pero kahit tapik-tapik, kung masaya kayo nagsasama ng pagkain, di ba ang saya? Wow! Kung ano yung pagkakalapit ninyo sa isa't isa. At yan ang sinasabi sa atin, may problema kapag wala kayong pagkain. Pero happy problem. Kasi kung masaya tayo, sabay-sabay tayo kumakain, at
kahit na anong provision ninyo, kayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya naman napakaganda yung mga bagay tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi lang yung mga material ng mga bagay, kundi yung ating dala-dala sa buhay. Sabi nga gano'n, huwag na kayong magdala ng mabigat na lungkutan ninyo. Huwag na kayong magdala ng mabibigat na dalangin. Aywan ko kung bakit tayo, pag nagbiyahe tayo, ang dami nating dalang baon. Puros baon. Kakakain mo pala, kumain ka sa restaurant, pagdating mo sa sakyan, paglabas mo na naman ng bangko, may baon ka pa, may candy, may pinapay, kaya kung ano naman, ibibigay mo naman sa isa't isa. Sabi gano'n, puros baon ang laban natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi naman baon na pagkain ang mayroon tayo. Kung minsan, ang baon natin ay yung mga emotional baggage natin. Yung mga bagay na nangyari noon, karga-karga pa rin natin. Yung mga hinanakit natin sa buhay, karga-karga pa rin natin. Hindi tayo nakaka-move on. Sabi ko nga sa isa, ang hirap pag-move on pag may UTI na. Anong UTI? Umibig tapos iniwan. Naranasan nila yun? May UTI kayo? Umibig tapos iniwan kayo. Ang hirap makamove on. Pero pagka ganun ang nangyari, at hanggang ngayon, karga-karga mo, 2 taon na, karga-karga mo pa rin ang iyong UTI. Tako, hindi ka na magiging sa'yo. Mabigat ang dalangin mo. Sabi ng Panginoon, alisin mo na yun. Maglakad ka, mag-move on ka, pagpagin mo na yan ang mga paa mo, pagpagin mo na yung mga UTI na yan, mayroon pa naghihintay para sa iyo. At yan ang sinasabi ko sa atin, kahit na anong nangyari sa buhay natin, pag-move on tayo, travel life, huwag na natin kargahin ang mga ibang emotional baggages natin. Bigyan natin ng pansin, napakaganda ang mga darating ng buhay. Dito sa ibang meron, sabi ko, ay naku, ang saya-saya po namin. Pati mga demonyo, pati mga masamang espiritu ay suko sa atin. Pero sabi ni Jesus, mas masaya, huwag kayong magdiwang kasi suko sa iyong mga masamang espiritu. Magsaya kayo sapagkat ang iyong pangalan ay nakisulat na sa langit. Ibig sabihin, magsaya kayo sapagkat ang inyong gantimpala ay nagdudukol sa langit. Kaya nga, napagaganda kung pag-ilayin natin ang mga sinasabi sa atin ni Jesus. Mag-move on tayo. At kung naka-move on tayo, ang gantimpala natin nagduduol na langit ang langit natin. Tumayo na tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang ang Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibigin. Nagdaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang maikatong araw na buhay ang muli. Umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang parito at hukog sa nangubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na magkaroon ng panibagong buhay at sigla sa pananampalataya ang bawat Kristiyano. Higit sa lahat,
Pangalagahan nawa natin ang pananampalatayang ito at ibahagi sa ating kapwa. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Maisubuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo, kahit na hindi sila maunawaan at hindi kilalanin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos nawa ang maging lakas ng sambayanan upang maipahayag ang mabuting balita. Makatulad nawa tayo kay San Pablo na nagwika, "Sawing palad ako kapag hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo." Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matupad nawa ng mga misyonero at relihiyoso ang tungkulin nilang maging mga saksi ng Ebanghelyo sa iba't ibang larangan ng buhay sa lahat ng panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ng pag-asa ang bawat pamilya sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo at huwag nawa silang panghinaan ng loob kapag nahaharap sa kabiguan at pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makahugot nawa ng lakas ang mga may sakit, may kapansanan at sugatan sa buhay. Mula sa mapagmalasakit at maawaing Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mabilisang paggaling ni Makabeli Brian Susi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Adelaida Pacan, Peter Manala, Evangeline De Leon, Eduardo Bagosa, Leonila de Guzman at Evelyn Basa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pansariling intensyon, tahimik natin itaas ang mga ito sa Panginoon. Ama, may pagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami ay maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin ay lumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik yun sa iyong pagdiling. Bunga ng balasakit ng anak mong kasunod at ang situbay upang lahat ay kupupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Magkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Magkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupundi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tupan. Ang aking dugo ay magbuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nangyay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo.
sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lasapin ninyo at tikman ang sarap ng pagmamahal ng Panginoong may kapal. Malaki ang kapalaran pag siya'y pinagtiwalaan.
tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo. pagpalain kayo na ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan, pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.